Ombudsman, this distinguished and dedicated leader of the city of Ilagan, ladies and gentlemen, the Honorable Jose Marie Lagui Diaz. Alam mo, June, agad-agad naman na. Akala ko may panahon pa akong mag-isip-isip ko anong sasabihin ko. Lalo, I was really stunned when Father Zook was here. And I was really surmised, Father. In behalf of the official dam of the city of Ilagan, we would just want to extend our warm welcome with warmth and gratitude to our visitors from the University of the Philippines. Group po sila ng mga archaeologists. Palakpakan po natin sa iyo. Lalong-lalo na si Father Zook, na gitla talaga ako. Dumating ka, Father. Embes na medyo noon, talaga hindi pa ako papasok ngayon, Father. Si Jabe na ang inutusan ko muna na magbigay ng mensahe dahil nagmumuni-muni pa ako yung resulta ng Bambanti Festival. Talagang medyo mainit pa po yung ulo ko, Father. Dahil kami ang defending champion. Second runner-up lang po kami. Yet be that as it may, nagbibira lang po ako, Father. Pero magiging mabait po ako ngayon. Again, before the furtherance, may I also acknowledge the presence of the members of the Honorable Council, headed by the Honorable Vice Mayor J. Ibson Diaz, Councilor Mata, Councilor Gaylor Malunay, Councilor Analia, Councilor Tabangkura, Councilor former Vice Mayor Belio, Manang Perli Gawiran, former Mayor Muds Diaz, Councilor Albano, number 1 Councilor Villanueva, si Dr. Bringas, si Councilor Joji Pagcaborameo, ang ating napakagaling na, makikita nyo naman yung peace and tranquility natin sa Bambanti. Siya ang head po kasi ng peace and order. Palakpakan natin. Honorable Tugabe. Men in uniform, barangay captains, agyaman nakaputi for responding and acceding to my request na kailangan. So, Chris, nakita mo naman kung ano yung prinomesa namin sa Bambanti Festival, nag-deliver kami, lalong-lalo na yung mga barangay captains po natin. Panakpakan natin mga barangay captains, mga opisyales. Talagang kinulayan natin ang Isabela ng Blue noon May konti tayong pagkukulang rin sa kwan. Medyo kinapos tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, we should not sit on our laurels. Kasi defending champion na tayo previously and last year. Pero medyo naging very confident yata tayo. May mga avenues tayo na naging mahina po tayo. So, yung Giant Bambanti, wala kayong masabi po. Dinipensahan natin lahat. Ang points natin is 250 points. Ang panalo is 275. Kung nanalo lang tayo sa isang avenue, halimbawa sa showdown, kahit na 5th lang tayo, tayo sana ang champion ulit. So, kita nyo, very stiff ang competition. Talagang dikit-dikit. So, well, be that as it may, again, magandang sumusulong na umaga sa ating lahat. Well, I am glad that andito nga si Father Zook. Ganun din ang angobong to be with us this morning, together with the archaeological team from the University of the Philippines. Again, welcome with warmth and cordiality to our visitors. May your short stay here be your home away from home. Opo. Whom I know will assist the St. Ferdinand Parish in the reconstruction of our parish church. Medyo nagkaroon lang kasi tayo ng konting delay po dahil may mga pervading problems yata na nakita po nila sa kanilang paghuhukay. May mga, hindi ko alam, Father, kayo na lang po mag-explain mamaya. Si Father is more private, no? Well, masaya naman, may konting lungkot na ang aking nararamdaman. Sabi ko nga kanina, pakiramdam ka ngayon dahil naging resulta ng ating pakikilahok sa Bambanti Festival. Bagamat nagawa nating maipanalo ang Ilagan sa ibang kategory na hindi pa natin naipanalo sa nakaraan, hindi naman tayo pinalad sa ibang mga kategorya na inaasahan nating magbibigay sa atin ng kampyonato ulit. Defending champion tayo. Sabi ko nga, pero pinahirapan natin sila, yun ang pinaka-importante ang ating mga katunggali, hindi po ba? More than this, it is with immense pride that we reflect on our competitive spirit and achievements during the Bambanti Festival. We showcase our talents and dedication proudly, lalong-lalo na may mga nakipag-compete. Pero sa mata ng Ilagenyo, kayo po ang panalo. We emerged as the champions in the Giant Bambanti competition. Laging ganyan naman yan. Laging panalo tayo dyan. So I would just want to congratulate our engineering department at sa architectural department.
in securing an impressive first runner-up position also in the Pambanti booth category. Andun lahat tayo nung dinepensahan natin. Siguro na medyo nakuha natin sila, na-intimidate natin sila sa dami natin po. We have breakthrough naman tayo sa makan at mainom competition on our culinary skills as we claim the champion title in makan competition. And we finished as second runner-up in the mainom category. Ito ang matagal na nating hindi na ipapanalo. Kahit ilang beses tayong sumali-sali dyan, lagi tayong talo. Buti ngayon po, na ipanalo natin, kakaiba naman. So talagang kinonsentrate natin habang kung saan tayo nagcha-champion nun, medyo nagpabayaya tayo, overconfident tayo. But we will just want to extend our gratitude to our Ilaw President, Trisha, na siyang nagbigay. So yung 250 points po, yung champion natin na Bambanti, 100 points yon. Yung sa booth, first runner-up tayo doon, 80 points po yon. So 180 agad ang na-deliver po natin. Plus yung kay Trisha na champion niya, 30 points ang makan. So nasa 210 na tayo. Plus second runner-up ka sa mainom, o plus 10. So 220 points na ka yun. Yung iba, pinaghati-hatian na po. Kaya nga kung meron lang tayong isang competition pa, na kahit na third or fourth runner-up lang tayo, champion sana tayo. Again, ang ating naman naging commendable rin ang ating third runner-up place on our hindi yung festival queen costume natin made it a champion, hindi ba? Champion. Dapat sabay sana yun eh. Champion ang king and queen kasi pareho naman. Ang problema kasi sa king natin, parang mas malaki naman yata yung palda niya kasi kaysa dun sa kwan natin. Kayo na rin makapagpatunay niyan, di ba? With all these remarkable accomplishments, our city secured the overall second runner-up position in the festival pa rin. Kahit na medyo nalulungkot tayo, pero at least, sabi ko nga sa inyo, sa Ilagan, we won't settle for any less. We should always be the best. Pero be that as it may, sabi ko sa inyo, lamang naman tayo sa panalo. At kung matatalo man tayo, sabi ko nung nirally ko kayo sa kayong mga tribo ng Mamangi, sabi ko, pahihirapan natin sila. Totoo, nahirapan po sila sa atin. Well, the competition was fierce with only a slim point difference. While we may have fallen short in our quest to defend our crown, I want to emphasize that it was a worthy fight until the very end. I commend our talent Tribu Mamangi dancers kahit po ganon for their passion and hard work. Congratulations po sa inyo. Basta sa amin, nanalo kayo. Ang ganda-ganda. Your dedication truly shone through, especially as other local government units elevated their performances. Talagang, nagkuhan na kasi talagang very stiff ang competition. Talagang lahat talaga nag-level up. Together, we have represented our city with pride and spirit. Tayo pong lahat talagang nag-participate ang buong Ilagueño. And I believe this experience will only strengthen our resolve to strive for excellence in the future. So lesson learned tayo. Sa susunod, Chris, ikuha natin, sungkitin ulit natin. We have to reclaim that glory that once belonged to Ilagan. Likewise, sa lahat ng mga Ilagueño na nagpakita ng bilang at lakas kayo, mga barangay captains, officials, salamat sa inyong lahat. Pero ito ay simula pa lamang po ng ating panibagong journey sa taong ito na inaasahan nating magiging mabungang taon sa ating pamamahala po. Marami tayong mga programa, mga proyekto na dapat umpisan. Kalimutan na natin muna ang Bambanti. Mag-uumpisa na tayo ngayon, mga engineers, mga planners po natin sa implementation ng iba't ibang mga proyekto at programa. Same true with our barangay captains. We have to complement with each other to come out with synergism. I would like to inform you that we are once again chosen as the ASEAN Clean Tourist City sa ikatlong magkakasunod na pagkakataon. So, Hall of Famer na po. Ibig sabihin ay magiging Hall of Famer na tayo sa prestigious na competition po na ito. Ang awarding nito ay sa Biyernes na po, nagagawin po sa Cebu. Sayang, Chris, hindi sa ibang bansa. Dati puro ibang bansa. Sa Cebu muna ngayon. And again, we take pride of our efforts to make Ilagan as one of the best tourism sites, not only in the Philippines, but in the entire Southeast Asia. I would just want to commend yung mga kwan natin, ilaganda natin yung talagang sa pag-sustainance at saka pag-maintain ng kalinisan sa syudad ng Ilagan. We will continue to navigate
an ever-changing landscape. And we must acknowledge the increasing challenges that lie ahead, mga minamahal kong mga LGU family. Alam ko, ang 2026 ay magiging isang mayabong na taon para sa atin lahat. There are a lot of events that will again make a legacy to our brand of excellence. Nariyan ang City of Ilagan College na we are now on the verge of completion. Itatayo na po namin, Father, yung City College natin wherein we will be offering health allied courses po because we have our own magle-level 3 na City Hospital na yun po ang magiging training ground po nila. Kasi alam niyo, Father, maraming mga applicants na tulad ng nursing halimbawa, 305,000 ang applicants sa Isabel State University. Ang na-accommodate lang po is 150. In like manner sa St. Ferdinand College, ang applicants dyan, mga mahigit na 3,000 din, Father. I think yung na-accommodate lang is 150. So kawawa naman yung mga nangangarap na mga anak ng mga mamamangi o anak ng mga farmers natin na gusto ring matupad ang kanilang pangarap na mag-aral. So hindi sila na-accommodate. So dito po, puro scholar po natin sila rito sa City of Ilagan Medical Center. At saka yung magiging scholar natin dito, hindi lang basta free tuition fee, bibigyan natin ng allowance po nila para talagang magpupursige silang mag-aral. So there are a lot of events that will again make a legacy and brand to our brand of excellence. Nariyan ang City of Ilagan MRI Center din na kasalukuyan tinatayo na po. Dumating na yung mga machines natin. Yung Infectious Disease and Control Center natin na tuloy-tuloy natatapusin din natin ngayong taon. Yung Physical Rehabilitation Center natin. Nagkausap kami ni Muts kagabi as a physical rehabilitation professional na kung pwede i-upgrade rin natin yung mga equipments po natin. In like manner dito, Muts, mag-upgrade rin tayo rito. Para nang sa ganun yung hindi sayang yung paghatid sundo natin. Dito, Father, ang physical rehabilitation services natin, libre po lahat. Hatid sundo pa ho yung mga nasa far-flung barangays. A lot is in store for us and a lot of opportunities will be coming for us to explore. We must continue to strengthen our collaboration and community spirit, mga minamahal kong Ilagueño, paving the way for new prospects that will benefit our city and our people. Let us unite in our determination, harness our collective strength, and embrace the bright future that awaits of us. Muli, palakasin natin ang ating hanay, lalong-lalo tayo mga LGU family at punin nating tamuhin ang mga tagumpay para sa ating lungsod ng Ilagan. Thank you and happy Monday po sa inyong lahat. Happy Monday morning and to God be all the glory. Bigyan natin to pave way naman po. Bigyan natin ng pagkakaroon si Father mamaya na i-explain niya yung mga intendment po nila ngayon, yung mga development para sa ating pagpapatay ng simbahan. Rest assured, Father, of the full support of the local government unit family po sa muling pagpapatayo po natin. Saka ng buong Ilagueños, alam po nila, naghahantay lang po sila, Father, ng order ninyo kung anong susunod na kabanata na ating gagawin. Muli, maraming salamat po sa inyo lahat. Kung ang ating gobyerno ay sumusulong, kami naman po din sa simbahan ay sumasabay. Bagamat second runner-up tayo sa Bambanti, sa amin dito sa Ilagan at sa ating simbahan, champion parati tayo, sir. And that is why we bring up and ante our efforts also in the church. Ang ating pagtataguyod muli sa ating simbahan ay mahalagang bagay. Noong kami po ay nagplano na ipatayo kaagad dito, it was a concerted effort by all the barangays of the Diocese of Ilagan, but especially the St. Ferdinand Parish. Ngunit may natagpuan po tayo at nadiskubre na mga bagay na kailangang pag-aralan. Nag-umpisa na po ang trabaho ng mga taga-UP noong January 22 at nakabantay po ako dahil baka gold na masingadda. Sa awa ng Diyos, ang gold ay walang iba kundi si Jesus parati. Kaya mga kapatid, ang aming pagparito po ay tanda ng aming pakikilahok at pakikisabay sa pagsusulong ng Ilagan. If Ilagan or the city of Ilagan can be as champion as it can get in the entire
province of Isabela, ang ating simbahan pwedeng sumabay. And that is why our rebuilding efforts ay alam ko ay matatapos natin ito sa tulong at pagtutulong-tulong at pagmamalasakit ng bawat isa. It is a privilege for us, together with Dr. Lee, Dr. Kim, Dr. Emil, and the rest of the team of the UP Archaeology Department to come here and see all of you making all the efforts na sumusulong pirmi ang Ilagan. Andito po kami sa punang simbahan at ng UP Archaeology to bring cultural bearing and heritage to the city of Ilagan. And that is why we will commit our love, our support, and our loyalty, but especially our cultural heritage bearing with the help of the UP experts that we have. Thank you so much for having us at patuloy po ang aming pakikilahok at pagsasama sa sumusulong na City of Ilagan. Maraming salamat po.